Say hi, hello sa inyong tupad. Hi, hello with a big smile sa inyong mga nawong. Amen? Are we excited, church, sa atong gipaabot nga o maabot nga paglaom na when we see God, our Lord Jesus Christ, face to face? Amen? Amen. What a great joy gayud nga kung makakita ta ni Jesus Christ face to face. Amen. Praise God nga kita adunay usa ka manluluwas diri sa kalibutan nga niarigikan sa langit alang sa atong mga sala. Siya mao'y usa ka lig-on nga pundasyon. He is our strong foundation, our solid rock nga dili matarog, and that is our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Sa Salmo 62, si David nagpahayag sa iyang pagsalig sa Dios ug nagdasig sa iyang kaugalingon sa paghulat sa Dios, nga naa siya'y stillness or quietness, kay ang Ginoo mao'y iyahang deliverer ug kaluwasan gayud. Amen? So I invite you nga mamarog ug ato ang basahon ang Salmo 62 versikulo 5 hangtod sa 8 in honor of God's word. Atong basahon sa Bisaya. Kay sa Dios lamang maghulat sa hilom ang akong kalag, kay gikan kaniya ang akong paglaom. Siya lamang mao ang akong bato ug akong kaluwasan, ang akong salipdanan, dili ako matarog. Sa Dios anaa ang akong kaluwasan o ang akong kadungganan, ang akong gamhanang bato, ang akong dalangpanan, mao ang Dios. Salig kamo kaniya sa tanan nga panahon, mga katawhan, ibubo ninyo ang inyong kasing-kasing sa atubangan niya, ang Dios mao ang dalangpanan, alang kanato sila. Amen? So mao kini ang kalmado nga pagsalig ni David diha lamang sa Dios. Amen? So iyang pagsalig sa Dios lig-on kay ang Dios mao iyang kusog nga gamhanang manluluwas. Og sa dihang kita nahiusa sa Dios karong higayuna, let it be na atong paglaom sa Dios mahimong angkla sa atong kalag na sigurado og lig-on diha kang Kristo Jesus lamang. Amen? Indeed, Jesus Christ is our rock. He is our defense. He is our strength. He is our fortress. Ug labaw sa tanan, He is our salvation. Let us give a clap offering to our God. Father in heaven, Lord, Ikaw ang Diyos nga gamhanan sa tanan. Lord, kanimo, Lord, kami nagasalig. Kay Ikaw, Lord, gialaw nimo ang imuhang bugtong anak nga gipadala diri sa kalibutan aron kami maluwas sa mga kasalanan. Salamat, Lord, sa digo nga giula ni Kristo dito sa cross, O God, sa kapasayloan sa mga sala, Ginoo. And Father, as one body in Christ, O Lord, help us, Lord, to truly, O Lord, sing praises to your name alone, O Father, because you are worthy of our praises, thanksgiving, O Lord. Salamat kay Ginoong Dios. We praise you, we magnify your name through your Son, Jesus Christ. We pray. Amen and amen. Let us sing this song, My Soul Will Wait. When the enemy surrounds and my heart grows faint within, when the darkness overwhelms and my fears are pressing in, I will trust in you, O Lord. In the silence I will wait. I will stand upon your word. You're my solid rock and my salvation, my steadfast hope that won't be shaken. My soul will wait, my soul will wait for
they will vanish like a breath. Yes, I know the outcome sure. Satan's evil plans will fail. In your power I'm secure. You're my solid rock and my salvation, my steadfast hope that won't be shaken. My soul will wait, my soul will wait for you. You're my comfort when I feel forsaken, my refuge and my sure foundation. My soul will wait, my soul will wait for you. Amen. This is the love of Jesus. This is love I can't explain. This is mercy unreserved. Through your sacrifice so great, I have peace that's undeserved. For the battle has been won, and I fear no shame or loss. Now the sting of death is gone. You're my solid rock and my salvation, my steadfast hope that won't be shaken. My soul will wait, my soul will wait for you. You're my comfort when I feel forsaken, my refuge and my sure foundation. My soul will wait, my soul will wait for you. Let us pour our hearts before our holy, holy, holy God. Pouring out our hearts before you, we will trust in you. Jesus, perfect Savior. Perfect Savior, strong defender, we will trust in you. Pouring out our hearts before you, we will trust in you. Perfect Savior, perfect Savior, strong defender, we will trust in you. Hallelujah, God. Give you praises, Lord. One day, O Lord Jesus Christ, we long to see you face to face. Believe in Christ, risen from the dead. He now reigns victorious, His kingdom knows no end. Through His resurrection, death has lost his hold. I know on that final day I rise the research road. On that day, we will see you shining brighter than the sun. On that day, we will know you as we lift our voices one. Till that day, we will praise you for your never-ending grace, and we will keep on singing on that glorious day. God of blessed hope, thrown out, died and won.
that day we will see you shining brighter than the sun. On that day we will know you as we lift our voices one. Till that day we will praise you for your never-ending grace, and we will keep on singing on that glorious day. Oh, hallelujah. What a great day on that, oh God. Hallelujah, what a day it will be. For at home with you my joy is complete. As I run into your arms open wide, I will see my Father who is waiting for me. Oh, hallelujah. Hallelujah, what a day it will be. For at home with you my joy is complete. As I run into your arms open wide, I will see my Father who is waiting for me. Yes, our Father's waiting for us. my Father who is waiting for me. On that day we will see you shining brighter than the sun. On that day we will know you as we lift our voices one. Till that day we will praise you for your never-ending grace, and we will keep on singing on that glorious day. On that day. On that day We will see you shining brighter than the sun. on that day. We will know you As we lift our voices one. Till that day we will praise you for your never-ending grace, and we will keep on singing on that glorious day. and we will keep on Singing on that glorious day. Hallelujah. What a great day, oh God, it will be, oh Lord Jesus. No pain, no questions. Oh Lord, see you face to face, God. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea. A great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands. My name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me this depart. No tongue can bid me this depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made mine end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me. To look on him and pardon me. Behold,
He is the perfect Lamb, the spotless. He is a righteous God. Behold Him there, thou risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great and changeable I am, the King of glory and of grace. One with Himself I cannot die. My soul is purchased by His blood. My life is hid with Christ on high, with Christ the Savior and my God. One with Himself I cannot die. My soul is purchased by His blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. Amen, O God. Thank you, Lord, for purchasing us through the precious blood of your Son, Jesus Christ. Yes, Lord. I'll read in John 3:16 to 21. Kay gigugma sa Dios ang kalibutan, sa ingon nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron nga ang tanang mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron sa paghukom sa kalibutan, kundi aron nga ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Ang nagtuo kaniya dili na hinukman sa silot, apan ang wala magtuo hinukman na sa silot. Kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios, ug ang hukom mao kini nga ang kahayag mianha sa sa kalibutan, apan ang kangit-ngit maoy gihigugma sa mga tawo labaw kay sa kahayag, kay dautan man ang ilang mga binuhatan. Kay ang tanan nga nagbuhat og dautan nagdumot sa kahayag og dili muduol sa kahayag, kay tingali unya og madayag ang ilang mga binuhapan. Apan kadtong nagbuhat sa matuod moadto sa kahayag aron ikapadayag nga ang iyang mga binuhatan nahimo diha sa Dios. Mao kini ang pulong sa Dios. Thank you, Lord. You're the worthy Lamb that was slain, O Jesus. You're the perfect Lamb that was sacrificed. Thank you for the cross, Lord. Thank you. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and give amazing grace.
worthy is the Lamb that was slain. Lord, as we continue to worship you, God, give us a heart, Lord, to understand your The dark worthiness. is overwhelming, and the brightest light grew dim. Do the word of God is trampled by foolish men? Do the wicked never stumble and abound in every place? We will all be humble when we see your face. And the demons we've been fighting, those without and those within, will be underneath our feet to never rise again. All our sins will be behind us through the blood of Christ erased, and we'll taste your kindness when we see your face. We will sing, we will know, like we've never known before. We'll be found, we'll be yours, we'll be yours forevermore. Oh, the waiting will be over, every sorrow will be healed. All the dreams it seemed to never be will all be real. And you gather us together in your arms of endless grace as your bride forever. When we see your face, 'cause we will see, oh God, we will see, we will know, like we've never known before. We'll be found, we'll be yours, we'll be yours forevermore. We will see, we will know, like we've never known before. We'll be found, we'll be yours, we'll be yours forevermore. Will unite us soon, O God. You gather us together in your arms of endless grace as your bride forever. When we see your face, And you gather us together, O God. as you gather us together in your arms of endless grace as your bride forever. When we see your face. Amen. He will dwell with them, and they shall be his people, and God himself will be with them. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Hallelujah. Salamat, Ginoong Diyos. Tampakpakat ng Ginoo.
Before you take a seat, Living Word Pasil would like to welcome the first-timers. Nabay mga first-timers. If wala, ato ang welcome atong mga kaisunan with the love of our Lord Jesus. Ang birthday daw sa March, money mo sa front. Okay, pray daw mo. Let's pray for the March celebrant. Kasi March celebrant, Anita sa front. Let's ay, birthday sa March. Kasi man si Sherlyn, si Ryan, si ano ba? Sige, let's stand up. Let's extend our hands. Stand up tayo, extend our hands. Sige, let's extend our hands to bless them for their birthday. Thank you, Father. Thank you, Lord, for the life that you've given to these people, O God, that you add on another year for their life, O God. Lord, thank you, Lord, that their life for this year, O God, is fruitful, even in last year, O God. And we pray, Lord, that you will continue, Lord, to use them mightily for the hands of God, O God. Lord, that you will continue, Lord, nga tagaani mo sila kadasig day by day, O God. Whatever challenges silang life, Lord, help them to be reminded, O God, of the cross, O God, of the grace that you have given them, O Lord. And Lord, we lift up to you, Lord, these people, O God, that you will continue, Lord, to give them the heart to love you more, O God. Let it be their passion is for you alone, O God. Let it be, Lord, whatever they're calling as a wife and a husband, Lord, ilang papel, Lord, ilang gamiton, alang si mong kahimayan, Amahan. Muna nag-ampo ko, Lord, ikaw magpadayog panalangin ka nila, Lord, mga spirituanong panalangin, O God, nga mapadayag ba yun imong kinabuhi, Ginoo, alang sa ilaha, Ginoo, God. Busa, O Lord, nag-ampo ko, nga ikaw, mahimaya, gayud, Lord God. Muwas la, Lord, nga madanag, gayud, ang kahayag ni Kristo diya silang kinabuhi, Aman. Salamat, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, kuton buds na po, no? Praise the Lord. So, mahatag lang kong account last Sunday, kaya wa man ko dinhi. As you know, nagwali ko sa other churches nga church nga magpatabang na to. Estudyante ni siya sa sa IVI. Dayon estudyante siya sa IVI, nadi sa simbahan nya she needs help sa ilang simbahan. So mo na nga dito ko nagwali ko para makita na kong matuduan sila sa ilang unsa gyud ang simbahan. And di lang kana
kundi sila mismo yung nagpa-affiliate gyud under nga Living Word na gyud sila. So, pasalamatan na itong ginawa na. So, as a pastor, praise God kaya na kay fruitful kayo atong IBI nga school. Muna siya, muna nga, as under nako 6 na kabuk churches nga akong gi-oversee. So, natay pastor dito, si Pastor Nerel, which is kanang kailasan ako nga taga Living Word. Nga, so, which is mo muwali karong Friday Santo. Sa muwali din sa kuhansan si Pastor Nerel. So, atong pasalamatan ginawa na. Praise the Lord. So, but I want you to open your Bible in Luke 22. So, we know nga naman tayo series sa, di ba, sa Ephesians. Pero karon is mo, post ta because kay Kwarisman man next week, inay mga silingan, Kwarisma next week. Kailan mo Kwarisma? So, it's a Holy Week. So, we need to post and to be reminded of what happened on Christ. Unsa ginitabo ni Kristo. Yeah, by the way, invite unta mo balik mo na siya sa karong Huwebes Santo, Biyernes Santo, anhimo alas 5 sa hapon. Kay atong tukion gyud ang last 7 words of Christ. Kay kamo kadaghanan nyo nakadungog mo na every dagko kay luha, dagko kay syagit. Di na mao. Tanong to sa Bible. Sa kuan na, so ang sentro is kita, dapat ang sentro si Kristo. Sa kaning last 7 words. So mo na akong gitukion na nato nga sa Huwebes Santo ug Biyernes Santo. So mo na ni post ta kay because I want you to see lang gyud ang gugma sa in spite sa kasakitan ni nadasinati ang gugma gyud ni Kristo. By the way, mo announce ko na-approve na ta nga mo transfer ta sa Pikas nga space. Pakpakan na tong Ginoo. So ana on the trabaho pa na muna pasalamat ta sa Ginoo kay faithful kay Ginoo. Yeah, by the way, nainihatag na tog tiles. Yeah, pa-tiles na nato, bisita ta ba tiles. So muna siya ni confirm lang yung Ginoo sa atong kanon sa atong pag-transfer mo na mudasig sa kunyo invite mo dagang tao as a ministry, as a church, dahat na ta magtapok na permi. So, sa Pasil na gyud. So, mahog nga siya mo ni ang sentro sa Pasil, ang simbahan sad. So, dako siya nga space. So, please continue to pray lang nga masustain ta sa Ginoo. Na sustain man ta dinhi, masustain pa gyud ta diha. Amen? So, praise the Lord. Ana nga kuan. So, I want you to open your Bible in Luke 22, verse 47 to 53. So, Luke 22, verse 47 to 53. Akong basahon sa Cebuano. Og samtang nagsulti pa siya, malihog ta, mamarog ta, palihog day. Sorry kayo, magmalihog ta, marog ta. Og samtang nagsulti pa siya, miabot ang usa ka panon sa katawhan, ug ang tawo nga ginganlan og Judas, nga usa sa napulo og duha naguna kanila. Miduol siya kang Hesus aron mohalok kaniya. Apan si Jesus mingon kaniya, Judas, inubanan ba di ay og halok ang imong pagbudhi sa anak sa tao? O sa dihang sila nga didto libot kaniya, nakakita sa unsay sunod nga mahitabo. Mingon kaniya, Ginoo, ipanigbas ba namo ang espada? Unya sa kanila mitigbas sa ulipon sa labang Pangulong Pari og iyang naputol ang tuong dalunggan niini. Apan si Jesus miingon sa pagtubag, husto na kana, ug iyang gihikap ang dalunggan sa ulipon ug giayo siya. Unya si Jesus miingon sa mga pangulong pari ug mga kapitan sa templo ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo nga miadto batok kaniya, nangani ba kamo ingon nga batok sa usa ka tulisan nga nagdala man kamo og mga espada ug mga puspos? Sa didto ako sa templo, uban kaninyo matag adlaw, wala hinuon ninyo bakyawa ang inyong mga kamot batok kanako. Apan kini mo ang inyong panahon ug ang gahom sa kangit-ngit. Amahan namo nga nasa langit, salamat Ginoo Lord, nga maghuwat ra gyud mi Lord on that day, O God, that Christ alone, O God, nga mobalik gyud siya amahan. Lord, mao na mong gi-look forward, O God. Lord, nga gitan-aw na mo nga among kinabuhi dili lang para dinhi, O God. Mo nang Lord nilaom mi dito sa kalibutan, dito sa langit, Ginoo God. Wala salamat Ginoo sa gibuhat ni Kristo, God. Lord, thank you so much, O God. Lord, nga imo nang gikulit among pangan dito sa imong palad, Ginoo God, nga nalista na kami, O God.
Munang salamat sa grasya sa pagtuog, paghinulsol amahan. Kay dili ni amo ang kusog o God, kundi gasa lamang ninimo God. Munang everyday Lord, sa unsa mga kakulian sa kinabuhi, ikaw naghatag yapon mo pagtuo o paghinulsol Lord o paglig-on Lord sa mga challenges nga magatubang. Salamat Lord nga makununa kami diha kanimo God. Muna nagampo sa ko Lord nga ikaw magagiya kanako nga imong tigpamaba Ginoo God, nga mawali imong pulong lamang Ginoo God. Dili sa akong kaugalingong katuyuan o God, kundi alang lamang sa imong katuyuan Ginoo. Busaman gamita lamang ko Lord nga imong tigpamaba Lord nga ang balang spirito gyud Lord nga maghatag yung pagpanabot sa matag usa Lord ug among madaygan ug makita gayud Lord among pagkamakasasala ug labos tanan ang gugma ni Kristo o God. Salamat Ginoo, dalaygon ka. In Jesus name we pray. Amen. Maglingkod ta palihog. So nakasuway na ba mo nga gibudian mo? Kanang gitraidor mo ba? Kasuway na mo ana? Or nakasuway na mo nga kamoy mo ng traidor? Di ba? Di ba? Nakasinati mabuana nga giluiban mo or gibudian mo. Ang pangutana, unsa may mong gibati sa dihang giluiban ka or gibudian ka or gitraidor ka? Daganag sinoniman ning Cebuano ning traidor ay ganing betray. So, most of us, atong respond yun is, ganahan jud ka mo boss, di ba? Labi na ang ga-traidor nimo is suod kay nimong higala. Nga mag ikaw yung nagmatuto, ikaw mo'y nagpadako, ikaw mo'y nagpakaon, labos tanan, imo ang tanan, gihatag tanan, and yet, gibuko-buko ka, gitrader ka. Di ba, ang normal response to, ganahan ta mo boss, ganahan ta mo patay yun. Di gyutak mahimutang, nga di ta ka boss. Kung di man ta mo boss, di na lang tagad. Di ba? O wa na gyutay, atong pananaw niya, di na gyuta mo tanaw niya, nindot. Atong magdahom gyud ta nga bati ihang mahitabo sa kinabuhi. Di ba? Mao man na ato ang pananaw gyud. So mao ni siya karon nga angay nung makit-an sad sa nitabo ni Judas og ni Jesus Christ og even siya nga disciples. In spite sa gibuhat ni Judas didto kay Jesucristo, ang kaluoy ug ugma ni Kristo nagkabot gyapon ni Judas. Wa gyud magunahon na si Kristo sa unsa yang mabaws. Wag siya mga nahuna nga unsa si Judas sa kaniya, even sa iyang disipulo, but ang tinguha ni Kristo is gugma gyud nga ang mga katawhan makabaton gyud kinabuhin dayon. Mo ni usa ka butang nga angay natong makatunan isip Kristohanon. So mo ni ang title nako karong adlaw is A Kiss of Betrayal and the Love of the Savior. Ang halok sa gibudian ug ang gugma sa manuluwas. So lisod gani, di ba? When we speak about kiss gani or halok, di ba, it's an affection. Di ko siya may about sa kadautan. So di tungod ni Judas na usab ng meanings kiss. Muna di na gyud mo masaligan ang hawk diha mo nang uyab-uyab mo ayo pailad ng hawk. So mo na nga usa ka butang lang gyud nga angan to makit-an. So someone has defined kiss, quote, ingon siya, ang kiss kuno the contraction of the mouth due to the enlargement of the heart. Di ba? Contraction of the mouth, it means mudako imong lips para lang mo tungod sa imong gugma sa heart. But not all kisses are born out of a loving heart, for kisses can also be deceitful. Mana, kung kisan ka, piyok ni mong pilok. Yung man, diilad ba ka? Di ba? So in the kiss of Judas, his kiss was the basis kind of hypocrisy, hipokrito, o pagpa-trickery kanang pagpangilad. So, mo ni nga usa ka butang nga atong ma-learn tungod ni Judas na usab na gyud ang meaning sa kiss. So atong tanaw ng context dinhi sa Lucas 22. If you look at the whole sa kaning story ni Judas pag-betray ni Jesus Christ, actually nasa upat ka gospel. Importante kini. Og ang context ni gikan gyud Jesus Christ sa Gethsemane. Di ba ni plead siya sa Amahan 3 times. Makita nimo ang humanity of Christ nga ang kahadlukan ni Kristo dili man kita. Ang kahadlukan ni Kristo ang kapungot sa Dios Amahan. Mao na ang dreadfulness sa sala. We need to understand Christ is God, nahimong tao, pero grabe niya kahadlok sa kapungot sa Dios. Mao nang imperno. So, even Christ ni plead siya 3 times, and yet, atong makita diha,
nga silent ang amahan, as if ang amahan wa nay laing pamaagi. We need to understand na ilaing pamaagi ang amahan, impierno tang tanan. Kay Ginoo ra gyapon silang tulo, ug way na usab nila. So dinhi ni siya nga sa ato makita is Mount of Olives. So atong mga kuan dinhi nga sa Mount of Olives nga ang background ani nga sa Gethsemane. Di ba mo ni setting padong ni pa ato pang tudakaon niya na sa kuan. So atong tanon ang flow sa story sa pagluib ni Judas ni Jesus Christ. Number 1, betrayed, neglected, abandoned. Listen to this. Sanang betrayed? Giluib, gisalikway, o gibiyaan. Mo ni makita ni mga story. Di lang si Judas may nakasalaan ni. Even sila Pedro and disciple, apostle, mao sa ni gibuhat. And yet, ang response ni Christ is, makita na to iyang gugma gyud dinhi kanato. Nga in spite nga mao na tanang timang naninganglan siya gibiyaan panahon noon siya. In spite nga gitawag siya Lord and yet wa gyud magpatuo gineglect ra gyapon siya. So dinhi mo ni ang flow sa story and then mo cross lang ko sa mata gospel para makita to ang tibok nga story kay sa Matthew, Mark, Luke and John man ni siya nga story. So mo ni siya nga number 1 is kaning story din is Judas betrayed Jesus. Mo nang verse 47 to 48 atong makita diya nga duha ka verses niya ako isud lang ang mga laing sa gospel parallel na ko reference. So in 47 ingon siya dinhi while he was still speaking. Di ba? Sa 47 dinhi sa Luke o sa Matthew 26:47 and while he was still speaking, sa Mark sad is an immediately while he was still speaking. So it means makita nimo pareha ra sila gisulti. So in John 18:1-2, while Jesus had spoken these words. So unsa man gistorya ani ni Jesus Christ? So sama sa ingon ang setting nasa Gethsemane, di ba? If you look backward in verse 46. Unsa may gisulting Jesus Christ diya sa Luke 22:46. Og siya mingon kaniya nganong nagtulog man kamo bangon og pag-ampo aron dili kamo may sulod ngadto sa pagsulay. Pagsulti pa lang niya na dang abot day si Judas manang whilst he still speaking. So lakto dito unsa may setting ato unsa may nitabo ato sa Garden of Gethsemane di ba gipaampo ni Jesus Christ si Pedro, si Santiago og si Juan nga mag-ampo mo para di mo masud sa temptasyon. Listen to this. At this time, we are living in a fallen world, naag yung temptasyon. Kung wate ang ampo, tagak kita. Yan naag yun ay time, tagaat yung times Ginoo nga maampo ta. Mo ni ang panahon na nga while he was still speaking, God is sovereign, nga gitagaan ko sila pag-ampo, nga para di sila mada sa temptasyon sa ilang sa sala, and yet naabot dayon ang si Judas dayon. Di man ini, God is in control. So as believers, we need to understand, in this world, we're living in a fallen world, daghang temptasyon may tabo. Daghang pagsulay. Kung wa kay po ampo, maabot gid ang testing, tagak kita. So mani nga atong makita ni. So while he was speaking, so yung gisulti ni, why are you sleeping? Get up and pray that you may not enter into temptation. Temptation is testing or pagsulay. So mani siya. So sakto pagkasulti, pag humag-ampong Jesus Christ, nangatulog ra gyapon. Mo ni kadaghanan sa prayer meeting, matug yun biblical man. Di ba? Mo na nga, ang itong makaan, may bawa din nga, even si Peter, si John, ug si James, tugod sila. So si Jesus Christ, is ni ampo, salig sila katulo, gud sila giingnan. Gimanduan sila. Manang dasi ko, join mo prayer meeting. Kung di mo join sa prayer meeting, sige lang mo, mutigbas yan sa mo diha sa gawas yan, para ni Pedro. Makita ta ni Jude. So, diningon siya din while he was still speaking, behold, look. Maning word, behold is look. It's a command. A crowd came. Listen to this, a crowd came. So, in John 18:3, Judas then having received the Roman cohort and officers from the chief priests and the Pharisees came there with lanterns and torches and weapons.
Di ba? In 47, sa katawan og tawo ginganlan og Judas ang panon sa katawan. Miabot ang usa ka panon sa katawhan. So kang John is Roman cohort. Nya kang Mark, kang Matthew, kang Mark came up with us a large crowd. Large crowd. It means kaning samaning crowd. So kisa ning crowd which is ang panon, which is sa kang John Roman cohort. Ang Roman cohort is a 1 batalyon. Diba mo pilang batalyon? 600 ka soldier. Wa pay labot ang mga chief priests, scribes, and the elders. So kaning note, tulo ka chief priests, ay tulo ka, kaning description ni chief priests, scribes, and the elders, mao ni say Sanhedrin, membro sa Sanhedrin. So naagyos lang tanan, nihamagyos lang ni Kristo. As if nga si Kristo na gibuhat nga bati kay tanan nga binuhatan. As if nga si Kristo kriminal gyud kay tanan nga gidad-an gyud usa ka batalyon. So mao ni usa ka butang nga atong may bawaan nga even Judas nga atong makita din nganong usa ka batalyon kay gipada sa mga chief priests o sa Sanhedrin. Sanhedrin is just like our Supreme Court. Sila moghimog balaod. 71 ka members ang usa ka ang kanang ka 71 mo nang high priest. Muna sa panahon Jesus Christ is Caiaphas. Di ba? So unsay ilang gidala? These are people kaning soldier temple police. Ya accompanied by Roman soldiers. So palaban sila sa Roman soldiers. Unsay gidala? Si espada, gagmay nga espada. Mao ni siya. Og ang kaning sang mga temple police kiba mo si gida clubs. Sa tuwa pa batuta made of woods. Morning clubs ni made of woods. Pwede magkuno. So actually it's a weapon sa temple police sa kanang templo nila kaning mga sa side sa Sanhedrin. So after kaning Roman cohort, makita nimo is they pick up magkunuhay nga si Jesus Christ nagidako kay nga sala. Padadaan yung soldier. Usa sa kabutang lang gyud, mo nato tanawon nga nganong usa ka batalyon may gipada sa Roman. Napoy mga kon, mo ning usa ka question lang. Usa with si Kristo kakita sila nga magsige magwali. So unsa kay nadungga nila? So ato nila ilalahon kay because si Judas kang Judas ba ni or kibaw or si Judas kibaw ba basig maghimo yag milagro, di ba? Kibaw ba silang Kristo. John 3, di ba? Ningon si Nicodemo, we know that you are from God. We is from the Sanhedrin. So they know nga si Jesus Christ gikan sa Ginoo kay way makahimo na nga milagro gikan sa Ginoo. Pero wa sila makakita nga si Kristo Ginoo. Di gyapon ka maluwas kung inggo ra ka nga si Kristo gikan sa Ginoo, di siya Ginoo. Dapat mo tuod ka Ginoo gid si Kristo. Mo ni something wrong dinhi sa panahon ni Jesus Christ. So magunahon nata nga si Judas mismo wa jud siya kailakin sa Kristo. Ika padadaan niya sa kabatalyon. But ato tanawon dinhi, maybe unang si Judas may nang sa kabatalyon para makadakop ta kung mawawa siya kay magikiro si milagroso si Jesus Christ siguro. So nauna si Judas basig mudaga ni. But ato ibutang gyud, ato ilanon siya. Ningon dinhi. Panon katawhan ang tawo nga ginganlan og Judas, inay mo tupad, Judas. So ato ilailawon kinsa man ni Judas. Kiba mo unsa ang pangan gikan sa pangan Judas. Judas Iscariot. The word Judas is a Greek word na nga Judas. Ang Hebrew word niya Judah, meaning praise. Let God be praised. Mana Judas. Sa to pa yung let God be praised. Kabantay mo ang meaning siyang pangan? Judah, let God be praised. Puwa po niya. Mo ta ko yung Judas. Tabla pa kaningon nga, simbaha ang Ginoo. Mo na ang ingon ninyo. Di ba? Puno usab mang meaning ani tungod di siyang gibuhat dinhi. So mo na nga, let God be praised. So yang ginganlan si Judas, and suddenly, look at your text in 47. O sige, sulti niya, usa sa napulo og duha. One of the 12. Sa upat ka evangelist, Matthew, Mark, Luke, and John, ginganlan gyud siya one of the 12. Kisam ning one of the 12, the apostle. Di ba? Usa sa apostle. And we need to understand, ang apostle, ang niselect din ni si Jesus Christ.
Nga magpag-select pa yung Jesus Christ, kung basahan nyo sa Mark 4, nag-pray pa yun si Jesus Christ, usa siya ni-select. Pero na-appeal siya as one of the 12, which is apostoles ni siya. So, ang question, una sa usa ko mo padayon siyang meaning sangan, ang pangutanan ako, ngano mang kinahanglan man ang mga religious leaders ni Judas. Kaya in John 18:2, lingon din sa John 18:2, knew the place for Jesus had often gathered there with his disciples. So si Judas, kibaw siya sa lugar kung asa magtapog ang iyang mga disciples. Mo ng Garden of Eden, Mount of Olives. That is why only Judas wagi nga makasud sila. So, ato tanawan niyang pangan, Judas. Judah. Kisa ni Judah. So, dagan kay pangan sa New Testament, Judas. Judah, son of Jacob, son of Joseph, brother of James, nga half-brother ni Jesus Christ, di ba? James Jude, Judas of Galilee, Judas surname Barsabas, let's say Judas of Damascus. Common kining name. Pero kani siya, Judas Iscariot, son of Simon, or Simon. So, one of the 12, makita na to, he is an apostle. Even Jesus Christ na ay traidor nga naa niya. Nga ato na makita lang nganong gi-appeal ni one of the 12. So nga dayon Judas Iscariot the word Iscariot refers to Keriot, the region town of Judea. So unsa ni Judea, which is in Jerusalem mo nang Judea. He is the only one apostle nga nagpuyo sa Judea, ang 11 sa Galilee, sa Ababaw. Di ba? Sa to pa, ang Judea, ang sentro sa Israel ang Judea. Kung sentro sa Israel, Judea, nadiya ang syudad sa Israel. So si Judas, moray city boy nga apostle. No wonder, siya may gipakupot as treasurer kay because maybe siya rin naka-eskwela mathematics. Kay bago siya mubon. or ang as a city boy, ibawam ta city, ginanglam kita kwarta. Di ba? So, morning nga, but ato tanawon din eh. Kaning word nga, Keriot, kibaw ba mo? Nga, ang Latin ani, Sicarius. Kailan mo silidag Sicario? Is a murderer or assassin. So, ang family origin ni Judas Giday is belong to the Sicari, the most radical Jewish group, some of whom were terrorists. So no wonder, si Judas wag yung makabrite ni Jesus Christ. Kaya nga naman, terrorist man siya, assassin man siya, sa mga nabilong sa mga Jewish katong mo revolt sa Rome. Mo na yung early New Intertestamental. Katong nakalibot na ko tong sa intertestamental nga si Maccabean revolt ba? Nga ni kuan sila. So, nabilong si Judas ani nga kalahi. So mo na ang question, gada si batalyon tungod sa kalahi ni Judas. Maybe kanasad mo na tong mo sana probably kay maybe is mo rebel gani mo insurrection gani mo go against gani sa Roman nga tawagan ni nga pamaagi. So mo lang kana lang nga mo nang hilanglan sila batalyon because sa identity ni Judas usa sana sa akong gi-consider. So, mani nga si Judas is siya iyang heart, siya gibagay makabetray ni Christ. Kaya mao naman iyang origin. Amen? So, gawa sa gisudlan si Giyawa or di sa labilong, but kana lang. So, and then, unsa nitabo? Sa verse 47, nga Judas, napulog duha ng una kanila, miduol siya kang Hesus aron mohalok kaniya. Mao na, miduol siya kang Hesus aron. Patanawon to sa Matthew 26:48 ang parallel. Ang Matthew 26:48 is ningon siya dinhi, now he was betraying him, gave them a sign saying, whoever I kiss, he is the one sees him. So before siya mudol ni Jesus Christ, nagkikisabot pa siya sa soldier. Kung kinsa to mo ni akong signal ha, kung kinsa ni akong halukan, mao ni dakpa. Ngit-ngit ba atong panahon na mabutang gadas lag lantern. Kay basig masayo pa noon, lain po ni madakop na. Di ta maluwas, kay lain ang nalangsang. Di ba? So mani siya nga, sa pa nakiksabot na si Judas, kung kinsa ni akong kisan,
halukan, mauni ang dakpa. So, bright kis Judas, kibaw gyud siya. Kay daghan biya dito sa iyang mga disciples. So, in Luke 22:48, mo ni siya. But before nga nagpadung na si Judas para mo kiss, awang Luke 48, unsay sulti ni Jesus Christ. Apan si Jesus mingon kaniya, Judas, inubanan ba di ay og halok ang imong panagbudti sa anak sa tao? Is a question mark. So what's the purpose nga na question si Jesus Christ? Listen to this. Ang purpose nga ni ask pag question, we need to understand, Christ knows the motive of Judas. Christ knows nga ang betrayal ni Jesus is through kiss. He is God man, di ba? Kibaw na si Kristo. Pero ang pagpangutana ni Jesus Christ si Judas nga imo ba kung kaning i-betray pinagis ang Son of Man, dini, Son of Man sa English lang. Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Para si Judas, maybe nadara si sayang hunahuna para nag-ask of question, Son of Man, which is title of Christ, makamata siya. La, kung gitraidor ba? Kung yung Son of Man is a title of Christ nga Mesiyas. Nanis Daniel 9, kibaw ni mga Hudiyo, kaning word nga Son of Man, which is ang Mesiyas ginganlan og Son of Man. Mao ni among manulubos, ay mao ni among manunubos, mao ni among hari. So mao ni nga question, gi-ask yan Jesus Christ para si Judas pagpadung tayo mo kiss, makamata siya siyang evil nga intention. So with is the question, sa kani nga pangutana, isa to pa, gikaluyan pa sa Ginoo si Judas. Sa kani nga pangutana, is makapamalan nung kabantay mo, kanang mo ask a question, mo give a thought man ka, mo pose man ka, di ba? Kung pangutanon ka, bito, sakto ba kanong gibuhat, no? Di ba? Mao maning question. So with all these things, even kani nga pagsulti ni Jesus Christ nga question, is an essence nga gugma gyapon siya ni Judas. Gitagaan niya one more chance si Judas nga mausab yang hunahuna. Gitagaan gyud niya og kanang tawag ni pagbantay nga mausab iyang hunahuna. Pero gitagaan gyud ni Jesus Christ si Judas nga maghinulsol siya sa iyang gibuhat. Nga mamalandong siya. Pero gingon na mas Bible, si Judas is a son of perdition, son of destruction. Wa gi avail kaniya ang chance nga gihatag ni Jesus Christ kaniya. Dili good available niya. Muna nga makita to, wa gyud tay ma-blame sa iyang action. Siya ra gyud. Di ba? Muna nga angay itong pamalandungan higala. Before kanihimog mga sala or nakahimo makagsala, ang Ginoo mobantay na nimo. Magbadlong na nimo. Muna kung nakahimog sala ug nay consequence, ayaw gyud pamasangil sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nagbadlong na nimo before ka mahimo anak. O kung nakasala man ka, gikonbikto na ka, maghinulsol ka. Kung di ka po ka maghinulsol, magpadayon ka, imuha yun ang choice. Muna di gyud ta mamasangil sa uban or labi sa Ginoo. Kaya kung si Judas gani, nga klaro na kayo nga dili maluwas, gitagan kay chance amot nga ikaw nga anak na kas Ginoo. Di ba? So man nga usa ka butang lang gyud nga angay natong pamalandungan sa ang gugma ni Kristo. He always good hatag gyud niya ang iyang katuyuan nato nga di ta mahimo makasala. So, as E.T. Robertson said, quote, Jesus challenges the act of Judas openly and calls it betrayal, but it did not stop him. So, lakto mo si, katong question niya is actually gitawag sa ni Jesus Christ nga undang nga sana ay hunong diha ayaw padayon na. Pero wag gyud nakapadayon, wag gyud nakapahimog undang ni Judas. Muna nga in Matthew 26:49, after sa question mo ni giingon dinhi nga Judas went to Jesus and said, "Greetings, Rabbi," and kissed him. Di ba? So, Rabbi means master. Rabbi means my teacher. It means a respectful title and honor nga gi-address ni Judas kang Jesus Christ. It's an affection, pagtahod sa usa ka magtutudlo. Makita mo ang kiss ni Judas passionately with affection. Pero deceitful. Kuha mo? Dili tanang kiss nga makita mo externally, nga makita nimo nga affectionate, kunuhay nga ni gugma, kanang nagipasidungog, pero deceitful. So, mo ni ang nahitabo din ni kang Judas, nga iyang pag-kiss ni Jesus Christ is a sign of
tawag ni a sign of betrayal. Now, we need to understand, ang kiss biya sa panahon ni Jesus Christ, sign of friendship biya. Sign of honor. So, in the culture, muna siya akong nabasahan, in the culture of first century Israel, ang how kuno, di lang kuno kanunay maghatag og romantic expression, pinagis gugma, rather, ang how kuno sa cheek was a common greeting, a sign of deep respect, a sign of deep respect, honor, and brotherly love. Muna, kung mabasahan nyo sa Luke, kabantay mo sa Luke 7:45, ang katong, tawagan ni, katong prostitute woman, sa house ni Simon the Pharisee. Di ba? Nga si Jesus Christ, gi-welcome sa Simon the Pharisee, pero ang woman, gi-welcome si Jesus Christ, asa man sa nikis sa tiilan. Kay she understand that she is a sinner, nga wa siya katungod nga mo kiss, mo hawk sa cheek ni Jesus Christ. Pero si Judas, gisyon sayon, Roy. Pero pagluib dito, pag-traidor dito, yung pag-kiss. So, mana, kung kabasa mo sa Romans 16:16, 1 Corinthians, di ba, ningon man, ginimando si Paul, kayang kiss, greet your brethren with a holy kiss. Pero dili ito nasundon karon sa ilaha lang to. Di ba? So, with a holy kiss. Okay, because that's affection, expression sad og honor, ang kiss. Dini is affection sad nga tawag healthy expression of honor. So, what really stands out sa gibuhat ni Judas nga pagluib, pagbetray, is iyang pagbetray ni Jesus Christ is an intimate expression of love. Pero deceitful. Morning nga, iyang expression siyang pag-kiss is a respect, unsa man, girespetar niya nga iyang gitraidor si Jesus. Somewhere or other, that's how we treat God. We think that we are loved the way we come to Him, but after sa service, continue to commit sin. Padayon yung gabuto sa tong bisyo, padayon yung gabuto sa tong old self. There's something wrong, ana. Yes, intimately kita mo worship, musimba, mga laga dini, and yet after ani nga service is magpadayon gyapon kasi mong old self gyapon. So kanila nga makita to nga si we respect, lakto ba sila ang kiss ni Judas, I respect you and honor you, pero ang motive ni Judas is murder na di I will kill you. Muna, ang Proverbs 27:6, wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. So, mo ni ang prophecy sa gisulti dinhi sa Psalm 41:9. Ningon ni Psalm 41:9, even my close friend, in whom I trusted, who eat my bread, he has lifted up his heel against me. Kiba mo, awang Psalm 41 is a prophecy ng fulfillment ni Jesus, ay ni Judas. Ani sa lakto ba kasulti ba? Kung tanawon na di ba? Ano ito si Jesus ba? Judas, okay ba ito wa kay labot sa kong circle? Okay ba ito ang nibitray na ko nga kanang wa idungan ako pagkaon, kanang di na ako kuyog for 3 years, pero ang nagbitray yun, ikaw pag yun. Di ba? Makita na mo ang pain, ang hurts, pero what does Jesus respond? It's all about gyud gapon repentance. Muna ang pagkayawan na to, pwede ra gyud ta magmaskara. Atong tinudanay ang katuyuan, di gyud makitaan. Muna nga si Judas, ang pagbetray niya kiss is a special act of hypocrisy or treachery. Kiba mo ang kiss ani? Ni Jesus, ni Judas? Di ba ni nga na, kiss ba? Ang kiss ani di ba ngit-ngit? It's a two hands nga mo greet, binaan na, kapatay mo na makita ang mga Middle East, biso-biso yun, gipulong niya para mailhan yun nga si Jesus Christ yun yung kisan. Kaya kung di niya kuhan, di maya maka-identify niya ang mga soldier kung kisa lang dakpon. So kung the more ka maganaan na, it means an intimate expression yun, nga hawk yun ni Judas. It means napakita yung dramatic kayo nga pag-kiss si Judas. Grabe nga deceit, no?
nga iyang pagkiss nga dramatic kayo nga affectionate kay ni Jesus, pero ang purpose pa gyud para ma-identify pa gyud nga madakpan nila si Kristo nga siya na ang iyang ipadakop. So, to identify their target, it's a false affection. Diha kang Judas, diha kang Jesus Christ. That is why Judas greeting Rabbi sa laing concept, meaning ano synonym is my great one. Pero my great one gigamit niya as traitor. Listen to this, hypocrisy ba kita? Hipokrito ba kita? Manang the way we know Jesus, we know God, He's our Savior, siya tong great one, siya tong manunubos, but day by day, mauragyapo na tong lifestyle. We continue to oppose God. Yes, wa man to kisses si Jesus Christ, but kumusta man na to ang daily living? Di ba? But in Matthew 26:50, ibaw mo, pag-kiss ni Judas, kung sa may tubag ni Jesus Christ, friend. Di ba? Higala. So another na pod nga, unsa man, tone nga gipakita nga compassion ni Jesus Christ prang Judas. Gitawag niya Rabbi, and Judas, wa gyud na siya mutawag og Lord ni Jesus Christ. Only a good teacher. Di gyud niya Lord si Jesus. Mo ni mailhanin nito. And yet Jesus respond with a friend. Higala. Do what you have come for. Kamanay mo? So in spite, di ba? Kibaw ka nga gitraidoron ka, but the way respond Christ is affectionate lang yapon ni Judas. Wa gyapon siya mausap. So, mani nga makita to ang love sa atong manluluwas beyond gyud sa atong pagasalbahis o pagatraidor. Ang worst lang, Judas, wag yun mausap siya. Because ang yawa ni sud naman niya. Wa naman gyud mo avail niya. So, ang nitabo in verse 49, Jesus is not only betrayed in Judas, but also neglected. How? Neglected as Lord to the 11 apostles. Look at the story, 49. Ningon siya nini, og sa dihang sila nga didto libot kaniya, nakakita sa unsay sunod nga may tabo. So nakita sa unsay may sunod nga may tabo. Mingon kaniya, Ginoo or Lord, ipanigbas ba namo ang espada? So ang pangutana ni, nganong sa to pang ang disciples kibaw sila nga mao ni mahitabo. Di ba? Kibaw na sila kay ipapisay ni Jesus Christ 3 times. Nga dakpon siya sa mga Gentiles o chief priests, elders sa Israel. So, but kani nga pangutan na nga, Lord, shall we strike with a sword? It's a question mark. Pangutana ni, nangaslag permission. Ginoo, mao na ba ni awag address sa Lord? Sa to pa Ginoo, mao gid lang ko abang 11 apostles, Lord, Ginoo. Nga, mao na ba ning tayo mga mutigbas mi sa espada? Mangutana sa ta, di man gikang espada. Di ba, ningon si Jesus Christ sa Luke 22:36 nga, whoever knows sword is to sell his coat and buy one. Pero dili mao ni ang pag-interpret mo ning gamiton. Ang purpose nga ipabayig sila guwan og espada because nag-deliver ni Jesus Christ for their protection. Basin dakpo niya sad sila, for protect lang, dili para offensive. So mao ni dinhi nga ang context sa katong 22:36 for their protection lang. Dili for the offense. So, kung sa manitabo, pag human, awa pangutana, kay si Luke man nga record, si Luke rin record ani, nangutana sila nga, mao na ba ni mutigbas mi, verse 50, kung sa manitabo, unya usa kanila, mitigbas sa ulipon sa labong pangulong pari, ug iyang naputol ang tuong dalunggan niini. So, nangutana pa, wapag signal, mitigbas na. Makita ni mo, gineglect nila, gitawag lag Lord, pero gineglect nila si Christ. Mo sa nakita, we always acknowledge Christ as Lord, pero we neglect gyapon. So, unsa man hitabo? In John 18:10, kani nga nagtigbas, ginganlan yung John, si Pedro. Pero ang kani natigbas nga ulipon sa high priest, ginganlan si Malcos. Okay, we need to understand na suwat ang Gospel of John,
90 to 100 AD, maybe nailag yun ning John, ning gitigbas ni Pedro. Probably kay kuan naman kay years 60 years naman. 70 years naman. So mao ni nga so probably or kaila ba yun ning John or nabasig na Christian na ni panahon na ani pagsuwat ni John. Awa huwano akong dunggan tigbas Pedro. Probably nagkaila watak kibaw lang pero ginganda ni John si Marcos, di ba? So but ang pangutana ni di ba nagsugo mo sa Jesus Christ sa kuan nga sa Luke 22:38, di ba? Sell your coat to kuan buy a sword. Nya ang gikuan dito 2 swords. So klaro ko asang usa na yung Pedro. Kasi siya binitigbas, di ba? Ang usa wow kibaw kinsay ko ano to. Asa kisay nagkaan ko sa. So, we need to understand, makita na to si Pedro is impulsive as Pedro. Di ba? Kanunay gud ako Lord. But he is the only apostle nga naay pagtuo ni Christ. He's the one who confessed that you are the Son of God, the living God, the Messiah. Pag mo sinidinhi nga, nananghiton sila, pero siya may unang ni tigbas. So, wala siya maguwat sa question, wala siya maguwat sa answer ni Jesus Christ nga unsay angay buhaton. But nitigbas lang dayon siya og ugyud si Marcos. So maybe makapamalandong ta bitaw no nganong nitigbas man to, nganong gitigbas mo to ni Pedro. We need to understand si Pedro biya ningon biya si Pedro sa Matthew 26:30. Even I have to die with you, I will not deny you. Di ba? Mao ba ni nga mamatay gid siya nga sige siya prophesy Jesus Christ nga di ka i-deny, di ka biyaan. Even ningon siya, and Jesus said to him, truly I say to you that today, this very night, before a rooster crows twice, you yourself will deny me 3 times. Verse 31, but Peter keeps saying insistently, so si Peter, kanunay ko na nagsulti, if I have to die with you, I will not deny you. Diba ka? O si tubag sa uban. And they all were saying the same thing also. So, makita niyo is, ni-fulfill yun sa promise si Pedro, pero gineglect niya si Jesus Christ Lord. Di ba? Kung sabi na itabo, makita na to, ang pagtigbas ni Pedro, mupatay gyud sa umang gyud iyang pagtigbas, dunggan gyud ko. Ay, kung niguwa sa Pedro, dunggan may igo niya. Mangingisda biya siya. So makita mo, ang atak gyud, pat yun yung Pedro. Giug gyud niya, human, gibutang gini, kabantay mo ka-detail ni Luke, right ear. Nasa tuo nga dunggan. So kabantay mo, gibutangan yung tuo nga dunggan. Gibutangan yun ni Luke. So maybe si Luke lagi kakita yun ni. Kanang paghumana ba, kay, ni question na ba, ni kana interview ba si Luke. So probably. So, mo ni siya ang plano ni Pedro yun, to cut his head off. Putlan gunyag o. Yawa no? Mo ni siya. Mo ni kaning bantayanan na to. Kaya kung nanaka ni Kristo, kipabol juga mo patay og tao because sa yawa kung di wa juga ampo-ampo. Pakasad-on juga. Cute. So, unsa may subag ni Jesus Christ 51. Apan si Jesus mingon sa pagtubag, husto na kana. Ug iyang gihikap ang dulunggan sa ulipon ug giayo siya. Pasalamat ta sa kainit sa uo ni Pedro napas Jesus Christ. Di ba? Giayo, gihikap, touch, healing. Question, nganong giayo ka tong Jesus Christ? Kaya kung dito ayohon Jesus Christ, mapriso pus Pedro. O watay walis Pentecost, way simbahan ron, may mugso. Kaya soldier ba iyang slave ba iyang ikuan? Yang border ba na, we need to understand, you cannot hit your brother ba ay sa mga katawhan na to. So kung wato ayohang Kristo, si Pedro apil pug sikop. Og wala gyud tay tawagan ni wala tay Pentecost ani nahitabo mo nahitabo. So mana nga kanilang giayo siya para di siya apilon og dakop. Og gipakita sa diha nga si Kristo Ginoo gyud para ma-witness gyud sa tanang Sanhedrin o sa soldier nga makahimo gyapon siya sa kaniyang gahom. And most especially nga angay natong makita sad nga in spite ana
nga si Jesus Christ is a healer gyud, not on the soul but also sa physical nga healer gyud. Amen. Mana whatever atong mga sakit lagi ang Ginoo moayo gyud lagi kung iha yung kabubuton. Whatever physical sickness we have, moayo yung Ginoo, and make sure kung naayo man kas Ginoo sa imong physical sickness, it leads you to believe in Christ, to have relationship in Christ. Kaya kanang milagro nga gihimo diyan nimo di na makaluwas. Ang makaluwas yun imong relasyon ni Kristo. So, mao na nga angay natong masabtan. So, Christ is the healer, Christ is the great sympathizer, Christ is the Savior. But even din He is the healer of our body. Si Marcos is mao gyud ang iyang giayo. But amazingly, in spite nga ilang plano, dakpon si Kristo, kabantay mo, giayo gyapon ang dunggan sa iyang kaaway. Amen? That's our Savior. Why personal? Nanigid siya to save us. Motong John 3:16. He came for God, He came to this world to save us. So, what happened? So Peter, iya man gibaliwala si Jesus Christ as Lord, wa gyud siya makahuwat sa tubag gyud siyang pangutana, silang unsi. Pero even si Jesus Christ ni cover siyang mistake. Iya gyud gyapon giproteksyonan si Pedro ug giayo niya si Marcos. Listen to this. Di man ta mo tigbas, pero atong baba nga mga pinulungan nga dili mao, mo ni makatigbas sa matag tawo. Nga dili makapa-build up, dili makapa kaning unsa ni manggawas tong baba nga kuan nga angay itong bantayan. Yes, basin naka-espada sa inyo ha, basin makatigbas ba si mbana o asawa, wabas Jesus Christ tubad mo, make sure lang yun ganas. Di ba tayo no? So kana lang ha, in spite sa mistake ni gineglect nila, ilang sayop nga gineglect sa Christ, si Christ gapoy ni cover up nila. Kamantay mo sa gugma sa gitong Ginoo. Di ba? So after neglection of Christ, mo niya nahitabo, worse, they abandon Christ. Ilang gibiyaan si Kristo nga pinakanid na unta nila. In verse 52, niningon din si Luke din unya si Jesus miingon sa mga pangulong pari ug sa mga kapitan sa templo ug sa mga pangulo sa mga Hudiya nga ni Hudiyong nga niadto batok kaniya nangani baka mo ingon nga batok sa usa ka tulisan nga nagdalaman kamo og mga espada og mga puspos. Kabantay mo sa question ni Christ. Yani ba mo nga nagdala og tulisan? Ba magnog tulisan ko nga nakoy si Kristo wa siya mo oppose sa arrest niya. Ni oppose siya sa pamaagi sa pag-aresto niya. Kaya kunuhay nga na si gibuhat nga dautan. Wa ra bagyod. Kunuhay nga ni sukol sa Roman o na siya gipatay nga tawo, wa ra bagyod. Makita na mo gitreat gyud as criminal. Imbes kitay kriminal, si Kristo gitreat og kriminal. Kabantay mo sa gugma ni Kristo. So, wa siya mo putas sa arrest. Remember, he is not, dili biya tulisan. Unsa man siya? He is a teacher, a religious teacher, kung sa tawhanon lang nga pananaw. Di ba? Una nga, di sulti des 53, ningon ni siya, sa dito ako sa templo, uban kanyo matag-adlaw, wala himuon, hinuon ninyo, bakyawa ang inyong mga kamot, batok kanako, apan kini mao ang inyong panahon, o ang gahom sa kangit-ngit. Kada adlaw, nagtudlo ko sa templo. Every 3 times a week na ako sa temple. Maadto siya sa Jerusalem, kay Galili man niyang kuan. So ang punto ni Jesus Christ, wa ko nitago. Wa jud ko wa jud ko gihimo nga tulis or kanang rubber. Og daghan kay mong opportunity nga dakpon ko ninyo, pero mo ni siya inyohan na rong panahon. Kaya ang kangit-ngit mo ni nagngulo na gyud. There's an hour. Nagiuras nga ang panahon, nagiuras nga ang yawa mangulo gyud. Mo na nga magbantay gud ta sa atong pagakristohanon. Especially in this world, ang nangulo din ang yawa man. Unsa man, magatubang gyud tag pagsulay og temptasyon gyud every day. Nana gyud ang panahon. But remember, as believer, wa na gyud makapildi nimo. So, and then in Matthew lang account og sa Mark, gisulti lang then all the disciples left him and fled. The same rani parallel rani nga verse
kang Matthew kang Mark lang, ninyo siya, tanan niyang disipulo is nidagan, gibiyaan siya, nidagan, o gibiyaan si Kristo. So, si Jesus Christ, gibiyaan siya lamang usa. Kisam ning mga disipulo, mo ning kuyog niya per me. Ang usa gibetray, pero sa unsi, gibiyaan po siya. O di lang kay unsi, maybe disciples gini, 500, kay kapag pag-ascend niya, 500 man to, 1 Corinthians 15, di ba? Gibiyaan siya. Na the time nga need unta niya, nga kibaw man siya nga wag yung makahilabot nila, kay siya man, mabutaningon si John, I am He. Whom do you seek? I am He. Di ba? So, pero, gibiyaan si Kristo. In spite of all these things, gibiyaan si Kristo. Pero na personal ba si Kristo? Wa ba siya nabanhaw? Nabanhaw gyapon siya og nakigmeet gyapon si Kristo sa Galilee. Amen? That is why we need to learn Christ's love. In spite sa itong pagkamakasala, He continue to meet us as long we repent. Amen? As long we go to Him. So, and di lang ka na, gibutang sad sa Matthew sa kuan nga kaning panghitabua, this has taken place to fulfill the Scriptures. To fulfill the Scriptures. Everything, ang Old Testament nga Scripture nga giprophesy na, nga mao ni may tabo sa Mesiyas, i-fulfill lang yun. Amen? This is the right time nga ma-fulfill gayud ato ang redemptive, atong pagganilukat. Nagyutay timetable nga lukaton ta. As Isaiah, labi na sa book of Isaiah, Isaiah 53, fulfillment ni sa Isaiah 53:3, He was despised and rejected by men. So Isaiah 53:8, by oppression and judgment He was taken away. Isaiah 53:12, He was numbered with the transgression. Kaniyakuan, niya gisulti si Zechariah, He will strike the sheep, the shepherd, and the sheep shall be scattered. So, makita na po, ang gibuhat ni Jesus Christ is for the fulfillment of God sa ato ang kaluwasan. Dili para iyaha. Amen? That's the love of the Savior. In spite sa kasakit and health kaniyang nasinati. So, this is the schedule. Morning nga time na good. And no one can hold sa time good. The arrival time, naabot na good, ang aluwasunta sa Diyos, o na-fulfill yun na 2,000 years ago. Listen to this. Naamang ka din every Sunday, maybe pasag ka na luwas, maybe mauna ni ang taima nga naabot sa timong kaluwasan. Do not think na nisimba ka, makaluwas to Kristo. You hear Sunday upon Sunday, but you continue to betray Christ, you continue to neglect Christ as your Lord, you continue to abandon Christ every day. Maybe wa pa jud ka na born again. Maybe mauning timetable nimo nga na born again ka. Muna you need to repent and accept Christ Lord and Savior nimo. Okay, there's a timetable na matagusan to. And we do not know no sa tamatay. Kaya ato ni makita ni Judas. Mo ni siya. So, ngano man nanagan sila, nganong gibiyaan na si Jesus Christ? Because giignasan Jesus Christ, pag ampo mo, wa gid sila maampo. Mo ni sa higala. If your Christianity, did you come pray every day? Night time, mubiya pa jud ka ni Kristo. Mubiya pa jud ka. Kaya nagpuyo tas makasasala kayo nga kalibutan. Na ang temptasyon nga di ka prepared kanunay, muna kung unprepared ka, may realize na lang ka nga wa na ka dinhi. Na nakas gawas. Mubiya lang kag galit o di na ka mabilong sa family of God. Muna kay, you need to understand, look at 53. Ang gahom sa kangit-ngit. Nanabi tas gahom sa kangit-ngit. Sa kalibutan yung gipuy-an na to. Maning description ni Judas nga after receiving the morsel, wanya kana, nilakaw din siya. Kaya ang yawa ni sud na sa iyang kasing-kasing. Muna kay ngit-ngit yang kasing-kasing, muna po nasa yang binuhatan, nasa kangit-ngit, o ang iyang pagbuhat sad is, ang iyang tanang gibuhat is puro kangit-ngit. Di ba? So, what happened next? Makita na to sa story ni Submit You si Christ. Giflag siya, wasay tug, way kaon.
crowning of thorns, di ba? Gilatigo siya, gilangsang siya sa cross. Iya ni submit gid siya. In spite sa hurts and pain nga gibuhat ni Judas, iya mga apostol, even katong yang gipang-ayo kay ni siyagit mag-crucify him, crucify him. But the love of the Savior is beyond gyud sa atong sala. Mo na ang gugma sa atong manuluwas is mas labaw pa sa unsa man pag-traidor ni Judas, pag-neglect, pagsalikway ni Pedro ug pagbiya sa iyang mga disipulo. Ay nahilam kinimti higala. In spite sa atong kapakyasan, gigugma gyapon ka ni Kristo. In spite sa atong mga sala, gipakamatyan gyapon ta. Unsa pa may pangayoon nimo sa Ginoo? Amen. Unsa pa may dili nimo i-surrender diha? So ang una, gitraidor siya hangtod siyang kamatayon. But even siyang gitraidor siya og sa mga neglect ug niabandon niya, willing niya po siya magpakamatay sa mga nagbuhat niya dautan. So one of the things nga itong makita niya ang story sa prodigal son, which is the character of the father. Di ba? Ang anak nga ang manghod nga anak, buhi pa yang amahan, gipangayuan na siyang bahin. Amahan, tagay kog bahin niya. Sa culture sa Hebrew, sa Hudiyo, kung imong pangayo ag bahin imong amahan nga buhi pa, tabla ra gipatay nimo imong amahan. So iya yung gihatag sa amahan, iya giusik-usikan, nagubog-hubog, nagdisadis, human nakaamgo, wala si kwarta, kaon na siya pagkaon sa baboy ug ningon nakabili siya, may pamuli lang ko sa akong amahan. Pero atong makita din sa Luke 15:20. Pagkaamgo sa anak, nga muli siya nga man, nibarug siya og niadto siya man. So he rose up and came to his father. Luke 15:20. But while he was still a long way off, listen to this, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. So sa layo pa siya, ang amahan sigiglok niya nga mubalik siya. Sa iyang kapakyasan, ang amahan nakanunay gyud mo tan-aw nga mubalik na siya. Og sa pagkakita sa amahan, iyang gihakog og nidagan kaniya og nihagakos kaniya og gihawkan siya, which is sa verb is fervently, repeatedly nga kiss. That is why the love of our Savior and the love of our Father is beyond our sins. Bisag mapakyas pa ta, ang Ginoo nag-look forward yun nga mo repenta. Nagtanaw siya kanato. Amen? Mo nang unsa mang salay mo gibuhat ka higala, pagpaubos lang ug duol kang Kristo, ug duol sa amahan. Kaya ang amahan nagtanaw nimo sa diyang mutuo ka ni Kristo. In Romans 5:8, but God demonstrate His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. In spite sa kapakyasan sa iyang disipulo, si Jesus Christ nagatubang yun, pinakasalbahis kayo nga silot. Ang crucifixion may pinakasalbahis nga silot nga namugna sa tao. Mo nagingon sa history. Ug wa nay pinakasalbahisan nga silot gyud nga namugna sa tao ang crucifixion gyud. Unya atong manunubos nga Ginoo na himong tao, mao pa gyud nagian. Natag na tao siya man kanang lethal injection. Di ba? Even sa deepest pain, sa kasakit niya, kaya nga naman, kay pinakaduol kanya mga higala, gi-abandon siya, gineglect siya, at the same time, gibetray pa yun siya. But, unsa may nakasustain ni Christ, nganong ni napadayon man siya sa siyang kamatayon, because He loved us. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? Mana, di lang kana, kundi ang scripture ni fulfill sad nga ang manunubos gyud is magpakamatay gyud sa sala sa kalibutan. Na even to the point of death, he obey his father. Mo nagikaw gala, kung sa may kahimtang nimo, mingon ta, ay di na lang ko, di na kong papadayon sa pagkakristohanon, kalisog kahimtang. Preach the gospel. We don't deserve, dili obligado ang Ginoo magpakamatay na to. Nakita, laog kita, self-centeredness kita, we always think of ourselves, di kita mo think sa Ginoo. Kung makita ni mo ang gugma sa Ginoo is beyond gyud sa tong pagka-selfish gyud. Diba?
But in application, mo end ko ani, nga naman si Pedro o yung mga disipulo, giniglek o giabandon si Jesus Christ. Because at the time nga paumpuon sila ni Christ, labi na si Peter, James, and John, wag yun sila mo pray, natuog ni noon. Mo na higala, in this world, daghang temptasyon. Sa time nga naiting ampo, ay sa mo katuog. Mo na nga time nga karon ikaw, mag-pray jud ka. Nga instead si Pedro, mo pray, awa yang respond, nakigbisog siya sa undanon, dili spiritual. Instead nga mo fight siya sa iyang kaaway, pinagis pag-ampo, ni fight siya fleshly. Ephesians 6:10, we're not against flesh and blood. Di ba? Di ba? Our enemies are not flesh and blood, but against the principalities of the air. So how can we fight our enemies? Through prayer. Amen? That's what we learned to Peter and the other disciples. Kani, unsa matong makatuna ni Judas? Number 1, he was one of the 12, the apostles. Kuyog siya, gipili siya ni Jesus Christ, kuyog siya for 3 years sa ministry ni Jesus Christ, nitudlo siya, preach siya sa gospel, witness siya sa gospel, naghimo siya mga milagro, uban ni Kristo, di ba? O naghimo og yun siya, og daghan kayong milagro nga mapadaya gayud si Kristo. At the same time, siya ang treasurer sa grupo. Nagitagaan yung pinakasalig na position, which is ang kwarta. Di ba? Kaya siya may city boy. So maybe ni-volunteer to siya. Rabay, ako ko pus kwarta. Kaya kibaw ko swito din kibaw ko mupalit din kay taga-Judea man ko. Di ba? Probably, ako na ha. So, pero pakita niyo mo, he is a treasurer. Mo nang, sige siyang pangawat. Kaya naman niyang kwarta. So, kay tungod kay siya treasurer, kinsa si Judas, at unsa itong makatunan? Importante ni Judas ang kwarta. Si Jesus, dili importante niya. Christ is not enough because He loves the money. Money is important to Christ. Listen to this. Kung si Kristo, kung ang kwarta ni mo, ni mas importante pa ni Kristo, ni kamatay ni mo, di na madani mo sa langit o sa imperno. Mo na, hunaagyo higala, unahagyo si Kristo. Mo na siya nga, how? Ngano importante ni Judas ang kwarta? Iyang gibaligya si Kristo sa religious leader. 30 pieces of silver. Niadto siya, kaya nga naman, kabantay mo, nga after nga giingnan siya nga, buhatan na, unsay mga buhaton? In Matthew 26:15, what are you willing to give me to deliver him to you? Ito pa, pila may mumahatag nako kung ako itugan, kung asa nagkuhan si Kristo. Kabantay mo, iyang gi-bargain, iyang gibaligya si Kristo. Kibaw mo, pila? 30 pieces of silver. Kantidad ba yun sa, tawagan ni, sa slave nga presyo. O iyang gidawat. And we need to understand, unsa itong makatunan ni Judas. Even sa kanang gihimo, si Jesus Christ kibaw kailanan ni Judas from the beginning. Nga maogi mo traidor niya. Mo nang niingon si Jesus nga, kailan ako niya, mo nang gipili tika. Mo nang, niingon sa John 6:70, yet one of you is a devil. Even in the Last Supper, gipredict siya, o gi-identify siya nga siya yung mo traidor ni Jesus Christ. Kung kinsa ito akong tagaan sa piece of bread, o deep, kabantay mo? Kabantay mo, sa Hebrew word ani, ay sa Hebrew nga culture, kung i-dip ni mo ang kuha niya, ihatay ni mo, that's honor. That's affection. Even at the point, deserve niya pun si Kristo kang Judas. And yet, paghatag, kung sa minitabon Judas, nidagan yun. That is why Judas wang mapils communion. Ngun ang communion is for the believers only. Kaya mo nila supper, manitay ma. So si Judas, wa mapils communion. Kaya wa man niya dawata, nidagan naman si Judas. Man ang communion is exclusive lamang sa mga believers. Wala ba't ang unbeliever? So, man mo ingon ko nyo nga ang dili tanan ani makapartake sa communion. Kato lamang nito ni Jesus Christ Lord and Savior. Pero
mo invite ko ninyo. Muna siya, kung imong dawaton sa Lord and Savior. Kay communion is a sacred. Unsa pa man si Judas itong makatunan? Dila kay kaila si Jesus Christ, kay bawa na siyang padulngan, but si Judas usad is dili gyud limpyo. Laktod pagkasulti, wa ma-born again. Kuyog-kuyog siya ni Kristo, pero wa gyud siya ma-born again. Mo na externalism, di na magpatuod nga born again ka, or luwas ka. Importante na born again jud ka. Mo na John 13:11, for he knew the one who was betraying him. For this reason, he said, not all of you are clean. In fact, si Judas pa gyud, mo ni siya, kung di ka born again, magamhan jud ka siyawa. Kamatay mo nasudlan sa siyawa, demonyo, di na jud ka di sa kung sa pesulting Jesus Christ. Kaya as kung born again jud ka, Romans 6, di na ka maulipon sa sala, di na ka maulipon sa yawa, o ang sala wanay gahom mo, ang yawa wanay gahom nimo. Makasala man ka, pero di na ka magpadayong pagpakasala. Amen? Matintal man ka, pero di ka magpadayon nga nga temptasyon. Mo-repent jud ka. Mao na ang kamatuoran nga Kristohanon. Nganong natintal man ka, nganong nasala man ka, kay imong gialaw ang yawa nga mo-control nimo. But as believer, wa na gyud gahom ang yawa nimo. Mao na ang born again. So makita mo si Judas, wa na gyud conviction sa kung saan pagsulti ni Jesus Christ because wa man siya na born again. Iya yung kapilian. But money, paghatag ni Jesus og morsel, unsa man nitabo? Ang ubang apostoles, wa giklo unsay buhaton ni Judas. May kay managos Judas. Pagtuo nila nga ningos Jesus Christ, do. Kada ningon Judas nga, do it quickly. Pagtuo lang nga si Judas, kay gadamag siya may gakupos kwarta, mo palit og pan, kay kuwangan lang pan. Pagtuo nila nga si Judas is muhatag og dito sa charity. Kaya kabantay mo, ang after ni, di ba John 12, iyang gikuan si Mary, nga may paihatag ng kanang gibaligya ng perfume, kanang halin ihatag sa pobre. Di ba? Mo ni siya, ang pagkabakako na to, ang pagkahipokrito na to, way nasayod na to. Ang nakibaw gyud ang Ginoo. Make sure nga ikaw gako, sure gyud ka nga born again ka. Kaya atong heart deceitful kayo. Di jud ka kailas sa imong pagabakakon. Biyan curable bi atong heart. Mao ni even yung mga apostoles, wa gyud masayod nga si Judas is disla katol. Lang to pagkasulti, maybe nakamata, di jud mi katong Judas. Nga iya tong gibuhat. Maybe nakapamalandong sila ni. Number 5, unsa pa matong makatunan ni Judas? Iyang gitraidor si Jesus Christ. Kabantay mo? Usa ka kiss. It's an affection and an expression of affection and love and honor. Sa usa ka teacher. Pero wa gyud. So unsay nahitabo? Pag human niya nga iyang gitraidor, awahi na ang pagmahay. Kibaw mo? Unsay nahitabo? Basol ba yung gihimo, dili hinulsul. Iyang gilabay ang 30 pieces of silver, nagbasol siya nganong gihimo, wa siya maghinulsul, instead mong hinulsul siya, mobalik, maadto kang Kristo, maghinulsul. Unsa nimo? Iyang gibasol yung kaugalingon, kay kunuhay nga mausab niya, naghikog. Muna, ang basol ug paghinulsul, lahi na. Ang basol is, ni enra kasi mong kaugalingon, wa ka muduol ni Hesukristo nga maghinulsul ka. Muna ayong praktisang basol. Kaya kanang basol, magbalik-balik ra ka na. Sa imong sala, ang paghinulsol, di na ka mubalik anang salaa. Amen? So, muna siya. Even though namatay si Judas, sa unsa mang pamagiha, paghikog niya, actually nagsugod ba to sa iyang pag-antos hangtod sa kahangturan. Muna nga, listen to this. Kung di jud ka mo repent, you trample at the feet of the Son of God, Hebrews 10:29. You hear the word every Sunday upon Sunday, Bible study upon Sunday, pero di jud ka mo repent, magbasol ra ka permi, di ka maginulsol. Na, wala jud kay chance, mutig-a ka, o di na jud ka kasinati gyud sa tinudan na kinsa gyud si Kristo. Mo ni siya nga, lastly, atong makatunan ni Judas, mo nitong makatunan, siya usa ka example nga tao
Listen to this. Nga, giusikan ang oportunidad o giusikan ang oportunidad o giusik-usikan ang pribilehiyo nga ma-born again unta siya. Sa tibok. Ngano man, Ginoo ang iyang gapili niya, nag-follow siya sa Ginoo. Mo sa na ikaw. Sunday upon Sunday, kadungong kas pulong sa Ginoo, nya wa jud ka ma-repent. Ayaw seeking panahon. Wa kibaw ni gawas matay na ka, maligsan ka diha. Masugsug kag barbecue stick. Sud si mong ilong kay nilupad. Anything, anytime, mahitabo na possible. So mo ni siya ayaw seeking opportunity. Pribilehiyo sa human sa imong pagkatawhanon. Kay because ang kinabuhi ni Judas nagtudlo lang ni nato. Di ba, wa siya masakpi sa iyang binuhatan? Mo ni siya. Ginagmayng sala, mo compromise ka. Hunya, gradual, hinay-hinay, nga kapakyasan, mugahom na nimo. Once nga mugahom na nimo, sa imong kinabuhi, mo ni mo ablis pultahan, o mo influensya nimo sa kamatayon. Muna ang kamatay, ang kinabuhi ni Judas, muna ang dako kayong paghinumdum na to, nga ang gawsunon nga appearance is deceiving. Ilad pa kayo na. Muna, we need to examine our hearts. Tigala. Muna, I want you to close your eyes and bow down your head. Susihay mong kasing-kasing kung born again ba yun ka. Susihay mong kasing-kasing kung naabad yun kay tinudanay nga pagtuo ni Kristo. Kung mingo nga Christian, and yet wadyo kay appetite sa pulong, wa kay ampo-ampo, imong lifestyle, yes, nausab ka externally, imuhang paningkamot, kung makita nimo mo balik magyapong ka, there's something wrong ana gyud. Dugay na ka nagkuan ni nakita, even nangalagad ka, even nakapraise and worship. Yes, externally, may kikatanawon din ni, wa ko kibaw si mong private life, wa nakibaw sa mong private life, ikaw yung ugang Ginoo. Kung sige, buhat nimo kung ika na lang nga usa nga tao sa inyo ha. Muna susihay mong kasing-kasing higala. Kay even kita mailad sa itong kaugalingon. Muna kung ikaw wala pa ka, maborn again, kita jud nimo, kusog yapong ka malikas, nagyapong ka simong bisyo, bag ang tibok kinabuhin mo, wag yapong ka appetite sa pulong, wag kayo sa basa-basa. Maybe it's time to surrender your life to Christ. Tugyan mong kinabuhi. Lord, wapadi ko na born again, Lord. Be honest. Ang Ginoo ray nakibawan og ikaw. Muna nga ay problemahan na unsay mong giatubang karon, kasakita nimo, kay kanang physical nga problema, di na mo dakong problema, imuhang kalag. Kay once nga may imperno ka, di na ka maluwas. Dawata si Kristo as Lord and Savior. Examine your hearts. Your heart, good. Kung ikaw, ingunan sa kag born again ka, I hope nga sa atong pagsimba, dili enta pang hipokrito. I hope nga di na to i-betray, i-neglect, or i-abandon si Kristo every day sa atong daily walk. Kaya as believers, kung may ka believer ka, yung mawag yapon na itong lifestyle, is something wrong yapon itong relasyon ni Kristo. Repent on that one, because gigugma ka sa Ginoo. I hope ma-reinforce ta ni nga kani nga kamatuoran, ma-reinforce ta ni nga mo-obey ta sa Ginoo. Nga nagyo tay gugma ni Kristo. Nga even to the point of death, we're willing to die for Christ. Mutando ta niya, wag iti tayong basag Bible, di kita katag prayer meeting. Muna higala, surrender your life. So Father, we thank you, Lord. Thank you so much for your word today. Thank you, Lord, for opening our hearts and mind, O God. Thank you, Lord, for your love, O God. Lord, despite sa among pagkamakasasala, Lord. Lord, kami, Lord, labi na karon nga naman, human naman ni Lord. Ibanhaw na ka, na nakastuos amahan. And yet, Lord, we treat you, gyapon Ginoo, Lord. Sama sa kinayahan ni Judas, ni Pedro, Lord. Given, Lord, sa ubang disciples, O God. Ayaw tuguti, Lord, nga magpadayon mi ana amahan. Tabangi mi, Lord, nga mas mutubo mi sa imong gugma amahan. And I pray for those people, Lord, nga nitugyan silang kinabuyugan, nga nidawat, Lord, as Lord and Savior, O God, nga si Kristo mo lang Diyos manunubos. Imo, Lord, nga mabungahon tani sila amahan.
Ampo ko Lord nga ikaw sa Lord magpadayon naghikap silang kasing-kasing amahan. Nagampo ko Lord nga Lord sa among nadunggan Lord, mas mudako pa ta among pagsabot Lord sa gugma ni Kristo amahan. O mas mudako sa among pagsabot Lord sa grasya nga di mi angayan Ginoo God. And yet Lord nadawat namo ang kinabuhing dayon pinagi sa pagtuo God. Salamat Ginoo, dalaygon ka in Jesus name we pray. Amen. Amen. So find a partner. Let's share one another what are the things that atong nakatunan